Magtatanghali na nga ng mga oras na to mga mamis, pero galing naman ako sa labas kasi bumili na ako ng maluluto ko para nga sa ulam namin ngayong araw. Gulay ang ulam namin ngayon mga mamis, pero sasahugan ko siya ng giniling na manok. Kaya naman ang galing ako sa loob ng Robinson para nga bumili ng 1/4 na manok or giniling na manok na nagkakahalaga ng 74 or 75 pesos ata. At dahil nandun na nga rin ako mga mamis sa loob ng Robinson, syempre doon na rin ako bumili ng oyster sauce kasi nga mas mura kaysa sa tindahan. Etong mga gulay naman mga mamis, dito ko na to binili sa may malapit sa amin. 'Di ba sabi ko sa inyo, meron na ako nabibilhan ng mga gulay dito ngayon na medyo mura kumpara doon sa labas. Pero syempre mas mura pa rin doon mismo sa palengke. Etong gulay mga mamis, carrot at saka bitsuelas lang naman to or bagyo beans kung tawagin. Tama ba ako mga mamis? Bagyo beans ba yung tawag sa color green na gulay na yan? Yung hinahalo sa pansit. Alam niyo mga mamis, paborito kasi ni daddy yung bitsuelas na yan, yung green na gulay or bagyo beans nga. Basta kayo nang bahala kung anong tawag dyan. Ako naman mga mamis, hindi talaga ako kumakain ng gulay na yan dati. Kasi nga 'di ba yan yung laging halo sa pansit, yung green na gulay na yan. So yun yung pinaka-inaayawan ko dati pagdating sa gulay. Kaya dati mga mamis, kapag nagre-request si daddy na gusto niyang ulam, yung gulay na meron ngang gantong bitsuelas, hindi talaga ako nagluluto or magluto man ako ng gulay, walang halong ganyan. Tapos may isang beses talaga mga mamis na, ayun nga, madalas na talagang sinasabi ni daddy na gusto niya ng ganyan. So pinagluto ko siya. Tapos dahil nga hindi naman kami mahilig magdalawang klaseng ulam, yun na lang din yung inulam ko. Tapos ayun, hanggang sa nakasanayan ko na lang. Actually, hindi ko pa rin talaga gusto yung lasa ng gulay na to. Hindi ko alam mga mamis kasi parang may kakaibang lasa siya para sa akin. Kasi nga mas gusto ko yung sitaw. Pero ngayon, kapag sinasabi ni daddy na gusto niyang ulam, yung may bitsuelas, pinaglulutuan ko na siya. Kahit madalas pa yan kasi nga kumakain naman na ako. Anyway mga mamis, ito nga lang yung ulam namin ngayong araw. Ito nga, nagsimula na ako mag-gisa ng bawang sibuyas. Pero inuna ko pala muna yung giniling na manok. Tapos kung nakita nyo na padami yung lagay ko ng mantika, kaya binawasan ko. Kasi nga diba dapat hindi mamantika yung pagkain ko. Tapos no, nung naluto na yung chicken, bawang at sibuyas, inilagay ko na nga itong dalawang klaseng gulay na hiniwa-hiwa ko. Tapos naglagay na rin ako ng oyster sauce. At syempre, alam niyo naman ako mga mamis, na kapag naglalagay ako ng oyster sauce, hindi na ako naglalagay ng asin or kahit anong panimpla bukod sa paminta at asukal para mabalance yung alat niya. Kasi nga yung oyster sauce mga mamis, maalat yan. Kahit lagyan ko ng tubig yan, basta kumulo yan ng kumulo, lalabas pa rin yung alat niyan. So ayun, natapos na ako magluto mga mamis, and fast forward tayo. Hapon na ng mga oras na to at si daddy nakaalis na. Si Atina mga mamis, tanghali pa lang ay kinukuluglig niya na ako na gusto daw niyang mag-aya lumabas. Punta daw kami dun sa Kai Mall. Syempre, alam niyo naman ako bilang marupok na nanay. Siyempre, nagbihis agad ako at sinabihan ko siya na magbihis na siya kasi total naman, marami kaming pera para mabawasan. Mag-Kai-Mall na kami. Charat! O ulitin ko mga mamis ha, joke lang yon. Baka mamaya may maglagay na naman ng Gcash nyo dyan sa comment section. Wala naman ako i-send sa inyo mga mamis kasi ako nga mismo wala talaga akong Gcash. Pero ang isa talaga sa dahilan mga mamis, kaya ako siya pinagbigyan na lalabas kami kasi nga 'di ba nasasabi ko sa inyo na itong bata na to, ayaw na ayaw talaga nitong lumalabas. No choice na lang siya kapag aalis ako na wala magbabantay sa kanya kung hindi sumama sa akin. Kaya ngayon na nag-aya siya, sobrang saya ko mga mamis kasi ganito naman talaga yung gusto ko, nagbabanding kami sa labas. Tsaka kaya hindi ako natatakot na lumabas kami or mag-aya siya sa labas kasi hindi naman namin kailangan gumastos ng malaki para lang makapag-mall. Alam niyo naman dito sa mall na palagi namin pinupuntahan, napakamumura ng pagkain. Sa 100 or 200 mo marami ka nang mabibili. Kung nakita niyo pala mga mamis yung laman ng bag ni Atina na bitbit niya na yan, ay puro Beyblade yan. Isa sa dahilan kung bakit nag-aya siya dito sa Kai Mall kasi nga tinitignan niya kung merong Beyblade battle. Isa pala sa kinaadikan ngayon ni Atina or talagang naglilibang siya ay yung mga Beyblade. Pero yun nga, nabigo siya, walang Beyblade battle. Kaya ito, naglakad-lakad na lang kami dito sa taas. Tapos bumili kami ng mini burger. 35 pesos mga mamis, dalawa na. So dahil nga 35 pesos lang naman yun mga mamis, bumili na ako ng 3 order. At habang nag-aantay kami, si Atina naman bumili siya ng ice cream. 35 pesos ata din yun dun sa may labas naman netong kainan. Tapos ako naman mga mami, sa may inom ko, bumili lang ako ng lemon tea. Hindi yan milk tea mga mami, sa lemon tea. Bali ang nilagay dyan, black tea tsaka lemon. Po yung trailer po sa mga class mo. Ah talaga? Opo, kaya po, nanood niya po yung trailer. Nanood niya yung, manonood daw siya? Hindi po nanood lang, nanood lang daw niya po yung trailer. Ah, hindi siya manonood? Opo. Ako po online bukas. Sabihan ko na lang. Opo, kasi nag-change po schedule po po. Call sana ako sa, yung ano po, yung call pa sa English. Magka-call sana kami po para makapractice kami po sa script. Pero po ano po, change na po sa 7, 8 p.m. Hindi uwi tayo
7 p.m. Ha? Uwi tayo 7 p.m. Anong oras na po? Wala pa naman. Okay, daddy, wag na po mag-aral si Danda. Ah! Sana po makita mo po lahat ng classmates ko po. Nakita ko naman sila lahat ah. Pa. Pero, parang yung ano po, updated po na classroom. Parang ano po, yung bago nila po ano po, personality. O, di ba mga mamis, na-enjoy namin ni Atina yung banding namin dito nang hindi kami gumastos ng malaking halaga. Wala pang 200 yung kinain namin tsaka ininom namin ni Atina ha. Pero yung lugar na pinagkainan namin, talaga namang sasabi ko napaka-social. Tignan nyo naman sa upuan pa lang at kung nakita nyo naman yung mga pailaw nila, para talaga kaming nasa hotel. At kung napansin nyo pala mga mamis, pinarinig ko sa inyo yung boses ni Atina kasi meron akong mga nababasa na ipag-voice over ko nga daw si Atina sa vlog ko minsan. Isa sa dahilan mga mamis kung bakit hindi ko siya pinag-voice over dito sa mga vlog ko kasi hirap nga siya mag-deliver ng Tagalog mga mamis. Marunong or magaling naman na talaga tong mag-Tagalog si Atina mga mamis, pero yun nga lang hindi niya pa kaya o hindi niya pa alam yung mga malalalim na Tagalog gaya ng pag nakikipag-usap tayo ng Tagalog sa Tagalog. Kaya hindi ko to masyadong kinakausap mga mamis pag nandito kami sa bahay kasi hindi ko alam kung paano siya kakausapin ng English. De, joke lang yan mga mamis. Ito naman makakausap nyo naman siya ng Tagalog, pero pag siya na yung magde-deliver sa inyo ng sasabihin niya, medyo kung napansin nyo, hirap na hirap nga siya. Tsaka siya naman mga mamis kapag kinausap nyo naman siya, tapos hindi niya naintindihan yung sinabi nyo, tatanungin niya naman niya sa'yo kung ano ibig sabihin nun. Kaya ako hindi ko talaga siya kinakausap. Pero sa totoo lang mga mamis, nung nakaraan or first grading, kinausap ako ng teacher niya. Ang sabi nga daw kailangan daw ni Atina na mag-focus or turuan sa mga Tagalog kasi nga kapag mga subject na daw nila ay Pilipino or may mga Tagalog na salita, hindi daw naiintindihan ni Atina. Tinatanong pa daw kung ano ibig sabihin nun. Kaya ngayon mga mamis, lagi ko siyang sinasabihan na mag-Tagalog siya at aralin niya yung mga malalalim na Tagalog para nga hindi na siya mahihirapan sa school. So, na-share ko lang naman mga mamis kahit hindi kayo interesado. Mabalik na nga tayo dito sa bonding moment namin. Pauwi na talaga sana kami, pero sabi ni Atina, maglaro nga daw muna kami dito sa mga hinuhulugan ng toy sa... Ha? So, bumili lang naman ako ng halagang 50 pesos na token. Pero ayun, kung nakita nyo, masaya kami parehas kasi natatawa kami, wala kami nakuha kahit isang toy. Tapos na umuwi na nga kami kasi nga kung narinig nyo kanina sabi niya, meron daw silang online ng mga klase niya dahil pag-uusapan nga nila yung mga project na gagawin nila or yung hindi ko alam kung para saan yun, basta sa project daw nila yon.